Hello guys, good morning rito at good evening dyan. Eto, may kokomentuhan na naman tayo at matagal na itong nandirito. Ngayon ko lang ulit nabalikan. So anyway, ito ay patungkol sa kay Lepiste. Lepiste Lebintador. So ating pag-usapan ating pag-usapan. Kasi guys, ito ay may connection sa palagay ko sa hinihingi niyang sa hinihingi niyang leave na 168 days. So ito ay may connection sa maaaring planong pagtakas nitong si Lepiste at pagtakas sa kanyang pananagutan, sa kanyang accountability at sa pagtingin niya sa kung ano ang mangyayaring sitwasyon sa mga darating na araw at patungkol sa kanyang katayuan. So anyway, sige, let's go. Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil hindi pagtupad sa kontrata, maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Ito'y dahil naningil umano na aabot sa 18 pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental Mindoro noong 20... Ayan na guys, overprice! What the heck, no? Oh, kita naman natin, no? Tapos ang dami kaya pala ito ay naglabas ng mga kabral-kabral na yan upang itong mga bagay na ito ay mapagtakpan. Palibasa, bobo nga, di ba? Kung di ka pala naman bobo, di sana nanahimik ka na lang. Ngayon, hihingi ka ng leave para takasan mo ito. At ito guys, napakataas ng singil ng kuryente sa Occidental Mindoro na ginawa nito. Isipin mong mas mahal pa, 18 pesos per kilowatt alam kong average ng per kilowatt lang natin ngayon. Sa mga ibang service provider, mga 11 pesos to 13 pesos kung tutuusin, mas magastos pa ang maintenance ng mga yon kasi from coal tsaka diesel ang ginagamit ng mga yon. Ito solar. Sinag lang ng araw. Kaya maintenance lang nito di syempre battery, di ba? Tapos lakas ng loob, napakataas ng singil. Imbis na ang layunin, kaya siya binigyan ng prangkisa ay para mapababa ang kuryente, maabot yung mga nasa liblib na lugar. Syempre yung mga nasa liblib na lugar, mas mas mahirap pa yan sa mga nasa syudad. Tapos sisingilin mo ng napakataas sa kuryente, sa solar. Ang lupit talaga nitong mag-inang ito Ang lupit talaga nito ni Lepiste Lebintador Piste talaga hinayupa. 20 kahit hindi aprobado ng ERC. Ayun lang! Yun lang! Guys, lahat po ng kuryente natin ay regulated. Kailangan po yan ay lahat po ng increase ng kuryente at lahat ng mga additional charges, kailangan ina-approve yan ng ERC. Kaya nga regulated Ibig sabihin talagang itong si ay may sariling mundo. Isipin mong hindi pala approve yung kanyang pagtataas. Ang tanong ay bakit ka nagtaas? Ano ba, may sayad talaga, Lepiste? What the heck? Mortal sin yan para sa isang regulator. Tama, mortal sin yan. Violation non-compliance sa rules, non-compliance sa mandato. At higit sa lahat, yan nga, non-compliance sa ERC. Ang ERC po, ito po ang ating government regulating body when it comes to to energy, sa lahat ng mga kuryente, sa mga supply, ng mga ganyan, sila po yung nagre-regulate. Dahil napaka-importante po ng regulation. Dahil kung walang regulation, ay nako po, kung ano lang gustong gawin ng mga ito, gagawin ng kagaya ni Lepiste. Pag gusto niya magtaas, ay magtataas siya. Na which is, ang sabi nga ni Sir, sino ba ito ano yan, mortal sin. Mortal sin, yung magtaas ka ng kuryente na wala kang paalam. Ano ka, siga? Feeling niya siya talaga ang may-ari nung nung prangkisang ibinigay sa kanya, pinahirap. Kaya nga ibinenta, di ba? Lebentador talaga What the heck? Entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Yun ang dapat talaga. Before ka magtaas, before mo galawin, hingin mo ang approval ng regulator mo. Kasi in the first place,
pagpirma mo pa lang ng kontrata nang tanggapin mo ang prangkisa, alam mo yan. Unless na hindi mo binasa or hindi binasa ng mga abogado mo. Pero very obvious naman kaya nga may ERC, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Unless nabubo ka talaga. Sa labag umano ito sa panuntunan ng ERC. Nakasaad din sa prangkisa ng SPBC na dapat rasunable ang singil nito na aprobado dapat ng ERC. Susunod din dapat ang SPBC sa anumang ipinapatupad na regulasyon ng Department of Energy at ng ERC. Ang pangako noon ng kumpanya ni Leviste nang mag-apply ito ng prangkisa sa Kongreso ay maghahatid ito ng mura at malinis na kuryente. Yun ang sinasabi natin. Pinangako nga mura at malinis na kuryente dahil yun naman talaga. Kaya ka bibigyan ng prangkisa siyempre dahil doon. Upang makapagbigay ka ng mura, abot kaya, at the same time, sustainable, no? Ibig sabihin, tuloy-tuloy na kuryente, makakapag-provide ka dahil 25 years yan eh. Tsaka wala kang lugi dyan kung tutuusin kasi 25 years yan na siguradong may kita ka na energy yan. Kung pagbubutihin mo lang at kung ikaw lang ay marunong at talagang gagawin mo, energy yan, paano ka malulugi? Higit sa lahat, wala ka namang puhunan sa araw. Sa tulad nga ng sinabi ko guys, mas mahal ang puhunan sa coal, sa uling, mas mahal ang puhunan sa diesel o sa krudo. O di ba, yung mga hydro plant, katulad ng hydro plant at itong mga solar na ito, natural resources yan. So napakamura ng maintenance yan kung tutusin, kumbaga tubong lugaw ka nga dyan. Pero tulad nga ng sinabi ni Madam Reporter, yung iyong ipinangako sa Kongreso, kaya ka binigyan ng ng prangkisang ganyan. Ang tanong, nagawa ba? Tama si Mayor Lito Atienza ng Maynila. Help me make the stand, Maynila. O di ba tama siya kasi sabi nga niya, di ba wala siyang tiwala sa una pa lang wala na siyang tiwala rito kay Lipiste. Tama, hindi nagkamali ang third eye ni Mayor Atienza. Hindi nga nagkamali at talagang tama talaga. Sa mga malalayong komunidad. Pero sa sulat ng Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ERC noong 2020, ipinunto nitong hindi na nga natupad ang pangako ni Leviste na 3 pesos per kilowatt hour na singil, naging mas mahal pa sa singil ng kanilang kooperatiba na 8 pesos per kilowatt hour. What the heck? Ang layo no guys, no? Isipin mo ang promise 3 pesos per kilowatt hour. Talaga namang doable naman yun. The 3 pesos per kilowatt hour, I believe, is doable because, yun nga, wala ka namang puhunan na kagaya ng uling, wala kang diesel, di ba? Ang kailangan mo lang ay araw. Minsan lang, kumbaga, ang pinaka-problema mo lang dyan, kaya lang, hindi naman lagi, no? Kumbaga, sa isang buwan, baka ilang beses lang naman, yung hindi masyadong masikat ang araw. Pero regardless, kahit hindi masikat ang araw, nakakapag-ano pa rin to, anong tawag rito? Nakakapag-ipon pa rin ito ng energy from the sun as long as may sunlight. Regardless. Pero isipin mo 3 pesos ang ipinangako tapos ang iprenesyo 18 pesos, what the heck? Tapos yung service provider doon na gumagamit ng I don't know if diesel man or coal 8 pesos lang ang singil sa kanila. Aba, itong sobrang walang hiya. Isipin mo yung mga mahihirap nating kababayan, singilin mo pa ng 18. Hindi ka pala naman, tapos ngayon magtatakbo kang, magiging congressman ka, magkukunwari kang may malasakit sa Pilipino. King nanay mo. Imbis na dapat ipakita mo yung pagmamalasakit sa kapwa mo Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng murang kuryente, no? Simple lang naman yan dahil sa katulad mong may mga pera at may puhunan talaga, kung tunay at hindi 1 milyon ng yung puhunan, gawin mo lang. Tuparin mo, itayo mo yung mga solar, di ba? I-manage mo ng maayos, talagang attainable kasi hindi naman yan ibinigay yung 3 pesos. Maaaring yung ipinangako mong 3 pesos na yan at yan din ang pinanghawakan ng Kongreso. Siyempre may study yan. May feasibility study yan. May cost study, di ba? May costing kayo niyan at alam mo na sa costing mo na 3 pesos per kilowatt hour, meron ka ng profit niyan. May margin of profit ka na tinatawag. So kumikita ka na dyan. Tapos gagawin mong 18, what the heck? Hindi ka lang tubong lugaw dyan di ba? Kumbaga, ang puhunan mo tubig lang tapos hiningi pa.
Kumbaga sa Diyos, ang puhunan lang sa Diyos tubig, hiningi pa. What the heck, what the heck ka na lang, eh, no? Meron siyang pananagutan sa aming mga panuntunan. Siyempre, meron din na pananagutan yan doon sa Ang alam ko guys, ahabulin na siya ng ERC ha. At siya'y papapanagutin kahit pa sabihin mong, kasi sinara na niya itong kumpanyang ito pero kahit pa sinara niya ito, papapanagutin siya ng ERC kasi nga yung franchise niya 25 years yan eh. So wala siya compliance. Kaya nga itong si Lepiste, ang gagawin nito run Lepiste run. Catch me if you can. Run Lepiste run ka ngayon. provision mismo ng franchise law dahil siya ay lumabag doon nga. Kung siya nga ay mapatutunayang nag-operate, naningil ng singil na hindi dumaan sa pag-aproba ng ERC. Walang diretsong sagot si Leviste nang hingan namin ng Paano ba naman sasagot yan? Hindi na nga alam ang isasagot eh. Ang isasagot lang yan sa'yo, sabihin, pag tinanong mo dyan about just sa solar niya, saan ang isasagot yan? Hindi, ang pag-usapan natin yung Cabral Files. Na itong mga ito ang mga tumanggap ng ito ang mga may insertions. Tapos pag tinanong mo, ano po ba nangyari? Bakit 18 pesos lang ang 18 pesos ang iyong isiningil ang pangako mo 3 pesos ang isasagot niyan sa iyo. Hindi kasi nga kaya namatay si Cabral ay ganito. Tapos hindi totoo na ako ay pumunta ron ng nag-away kami. Kumbaga lilipad ng isip niyan. Kaya kayo mga reporter, wag niyo nang pagtatanungin niyan si Lepiste, lumilipad ng isip niyan. Ano ba kayo? Maawa na kayo. Nakita niyo ba yung mga press con niya pag hindi iiyak kung saan na dinadala? Tapos pati pagdedemanda. Pati pagdedemanda sa mga pumupuna sa kanya, naiisip na, nakalimutan na siya ay congressman. Tapos i-interviewin nyo pa lang, wala naman kayong ganyan. Maawa naman kayo dyan sa batang yan. Nababalo. Di ba, problema na nga yun nanay, paano ito palulusutan Diba? Kaya kaugnay ng paniningil kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour. Habang Sabi ko sa inyo, lugi pa yan. Ang lupit, diba? Isipin mo, lugi pa yun, ha? Magkano kaya ang bili nila sa sinag ng araw? Sino kaya ang nagbibil sa kanila sa sinag? Binibil kaya sila siguro binibil sila ng Diyos o kaya sino ba nagbibil sa kanila? Baka binibil sila ni Jesus. Sa sinag ng araw, kumbaga may yun. What the heck talaga? Hindi ko magets lugi pa daw. Ang tibay ng mukha nitong batang ito. Ito talaga ang legit. Bata pa lang makapal na ang mukha. May pinagmanahan talaga, no? Palagay ko mana ito sa tatay. Mas makapal naman yung mukha ng tatay nito kaysa kay Loren Pero si Loren, hindi ko akalain na makapal din pala ang mukha. Pero ang tagal na panahon na nagtago ni Loren Legarda sa kasinungalingan, Naging akala mo talagang environment advocate siya, no? Pro-environment, yung pala, what the heck, no? Akala mo, anti-corruption dito, napakalinis, yung pala, what the heck? Ang tagal na kalusot ni Loren Legarda. hinihintay na ma-issue ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para Yes, dapat talaga maghihintay ka ng IRR. Simple lang naman, kaya nga, rules and regulation, di ba? Implementing rules and regulation. Ibig sabihin, yun ang magiging giya mo. Yun ang magiging guide mo. Tapos gagawa ka ng sarili mong mundo. Sarili mong rules. Kaya nga regulated yan. Ibig sabihin, may rules Tapos hindi ka makapaghintay ng IRR. Yan dapat mong ginawa. Hindi ka muna nag-operate na lang. O kaya naman, finalo up mo ng finalo up. What the heck? Lakas-lakas ng nanay mo, senador Mari bang hindi paspasan ng ERC ang implementing rules na yan? magmura ang singil. Pero dahil walang na-issue'ng IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Wow! Talagang pinamumukha pa niya, lugi at para mabawi ang gastos. Talaga ba? From 3 pesos to 18 pesos. Kaya ka nagtaas para mabawi ang gastos. What the heck? Sino naman lulukuhin mo?
Talaga lang di ka marunong. Baka talaga lang wala kang interes talagang palaguin yan. Wala kang interes na magsilbi sa bayan. Ang interes mo, palakihin lang yan na padaanin ng panahon para pataasin ng value at maibenta mo. At yun na nga ang ginawa mo. Style mo, bulok ko. Matapos ang ilang taong paghihintay sa IRR, tuluyan na raw nilang isinara ang planta. 500 million pesos daw ang lugi nila. Pero punto Wow, lugi pa ng 500 million. Ang tibay mo, te! Lugi pa talaga, ha? ng ERC, sa Section 21 ng prangkisang ipinagkaloob sa kumpanya ni Leviste, hindi kailangan ng IRR para sa mga plantang nag-o-operate na O yun naman pala eh! Hindi naman pala kailangan ng IRR kung nag-o-operate ka na. Ang kailangan mo lang, ipaalam, humingi ng approval kung gusto mo magtaas para yang sa LTFRB. Hindi makakapagtaas ang mga operators nang walang approval ng LTFRB. Hindi makakapagtaas ng pamasahe. Ganon din dyan. Kailangan ipapaalam mo, hindi yung may sarili kang mundo at kung gusto mong gawin, ay gagawin mo. Palibasa, di ka nakapagtrabaho talaga no? Wala kang karanasan sa trabaho sa isang corporate o kahit nga maging empleyado, di mo naranasan eh. Kaya yan, ang nangyari sa'yo. Medyo aanga-anga o bobo. bago makakuha ng prangkisa, kailangan lang ng IRR para sa mga bagong lugar na seserbisyohan ng kumpanya. Yung mga lugar naman na kung saan nag-ooperate ka na bago ka pa nabigyan ng prangkisa, ito ay dapat mong ituloy din. At hindi kakailanganin yung IRR para dito. Pero kakailanganin na humingi ka ng pahintulot sa komisyon kung ano yung dapat mo lang isingil. Para sa GMA Integrated News, Maki O yun na! Yun! Maliwanag! Bago ka maningil, dapat magtaas ng kahit ano, hihingi ka ng permiso sa ERC. What the heck, no? Yun lang, guys. Ito ang isa sa mga dahilan kaya gusto nitong tumakas. Kaya yung 168 days niya, hindi bakasyon yun. Yun ay pag-oobserba. Malamang tulad ng sinabi ko sa nauna kong content, ito ay may planong tumakas. Kaya nag-overprice. Okay. So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tata nyo ay karton. Manatili kayong may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!